na ito, buti na lang at pinagbigyan tayo si ASEC Vigor Mendoza II. Siya po ang chairman ng LTFRB. Good morning, Chairman. Good morning, Chairman. Good morning po sa inyo. Opo, kukumustahin lang po namin kayo ni Christian. Ano po ba itong sinasabi ninyong Mystery Rider. mystery rider na Opo. ipapakalat po? Yung ating po yan, in the last regional conference natin na ginawa natin last week, no, inutusan po natin yung ating mga regional directors na inspect to mga terminal na to na hindi ho compliant sa mga standards na sinet ng LTFRB. Utos sa atin ni Secretary Banoy, hindi pwede kung kailan ng bakasyon, doon tayo nag-i-inspect. This is an all-year-round thing. No? So yun po ang ginagawa natin, yung mga walang banyo o kung may banyo naman, walang tubig, walang ilaw, madumi, yung sahig nila, yung iba nga hindi pa sementado, no, putik pa, no, ito ang mga binabantayan natin. Oo. Para yung travel experience ng ating mga mananakay ay gumanda naman. So, yung ating mga mystery riders na sabi, ito ay ating dinideploy nationwide po yan. I just came from Cagayan de Oro yesterday. Okay. Kasi yung ating mga mystery riders na galing Mindanao, kinausap natin, this is my way of checking na nagtatrabaho yung mga regional directors natin. Yes. Kasi sabi ko sa kanila, kayo ang may responsibilidad sa mga areas nyo. Ngayon, para lang masigurado na gumagalaw kayo, meron ako mga inspector kung tawagin, huwag na natin tawagang mystery rider, no, who go around and check. No? Kasi pag hindi kayo gumagalaw at sabihin sa akin na mystery rider na may mga terminal na hindi compliant, ang tanong ko sa regional director, bakit hindi nyo alam to? Ayun. So hindi lang oo. pala to ASEC sa mga PUV. Akala even yung ko mga sasakay, yung mga Yes, ganun. oo. Pati pala sa mga terminal Oo. facilities. Opo, in fact, may mga report na tayong natanggap galing sa mga mystery rider inspector natin, no, na Region 4A, no, sa Rizal. For instance, no, wala man lang banyo yung ibang terminal. Naku. Yung mga, these are the jeepney, ito yung mga van jeepney terminals. Oo. No? Wala man lang mga waiting shed na sa ilalim ng araw naghihintay yung ating mga pasero. So we will have to alert our public utility vehicle operators na hindi nila pwede gamitin ang isang terminal na hindi compliant kasi kawawa naman yung ating mga mananakay na pipilitang pumila doon sa ilalim ng araw sa pag-umulan. No? Ay, Dahil wala oo. ng ibang papupuntahan. It is their responsibility to mga operators natin na siguraduhin na yung mga terminal na ginagamit nila ay compliant. Pero, sige, go partner. ASEC, yung tungkol naman doon sa paano masisiguro din na syempre yung mga operators, yung mga nag-ooperate ng mga terminal at even mga drivers ay protected din naman din po in their return na Yun. iwas abuso naman po para doon sa mga tauhan natin na mag-i-inspect kasi baka may mga mapag-initan, Correct. baka may mga sumalisen na baka sige, di namin kayo sisitahin pero ito ang arrangement At natin. saka baka way para makapagpangutong pa. Oo nga po. Di po, ito mga inspector na to, they cannot talk to the terminal operator, no? Pagbibigay ng isang report. Hindi sila pwedeng makialam. Report lang po sila. Tapos pag-report po sa amin, we will send an official team to validate the report. Pagka-validate po ng report, pagbibigyan naman natin yung operator to upgrade. No? Bibigyan natin sila ng checklist, ito mga kakulangan nyo. We will give them reasonable time to, sabi ko sa mga regional director, huwag nyo na basta-basta papasarado. Let's give them reasonable time na i-upgrade yung kanilang services, but after that time, hindi pa nila na-upgrade, ay pag-usapan na po yan. Pure observation. Kaya yung 4 na bus terminal na sinokos natin recently, no, wala naman yung preventive suspension. It's just to call them in para mapag-usapan, ano ba kakulangan nyo, no? So, Correct. upgrade naman nila yung servisyo nila. Opo. Pero ano ho ang reasonable time ayon sa Yes. LTFRB? Depende po yan sa ano ang deficiencies. No? Kung konti po yan, konti lang po ang oras na bibigay natin. Pero in the meantime, habang ina-upgrade po nila yan, there must be minimum standard na isa-set natin. Gaya ho ng very strict po si Secretary Banoy dyan. For example, dun sa mga waiting area, no? Hindi pwedeng subject to the elements yung ating mga pasero. At the very least, in the meantime, dapat may interim solution sila. I-represent naman nila sa LTFRB. In the meantime, habang inaayos namin yung mga permanent facilities namin, ito gagawin namin in the interim. So, pag-uusapan naman ko yan. But bottom line is, kailangan ma-address nila yung mga
kailangan ng ating mga pasahero. Correct. Paano po kung, sige, nakita sila, na-report sila, o sige, nag-ayos-ayos ng konti, Oo. cosmetic, tapos mamaya-maya, ganun ulit. Oo. Papasarado na natin yan. Gaya nung ginawa natin nakaraan, hindi pwede gamitin ng public utility operator yung mga terminal na yan. At kung patuloy na ginagamit ng mga public utility operator yung mga terminal na yan, then we would show cause the public utility operator. Either we suspend their franchise or revoke their franchise kung ayaw talaga sumunod. Opo. Hindi naman po kaya malalagay din sa mahirap na sitwasyon ang mga commuter kung halimbawa po na ganun ang mangyari sa mga terminal na pinupuntahan nila na dahil po hindi nakasunod, ipasasara, pero saan naman po sila sasakay kapag ganun na nangyari? May nakaabang ba po? Yan ang part of the regional director's job to find alternative sites immediately. Parang backup plan. Kung ito talaga pasaway, saan pupunta yung mga sasakyan? Oo nga, This is where we coordinate also with the local government units to find alternative sites. So even as we do this, nakikipag-coordination po kami sa mga LGUs para naman sa mga botante rin nila yan, para sa mga residente nila yan, yung mga ginagawa po natin para mapaganda ang serbisyo ng gobyerno. Ayun, oo. Abangan po natin kasi marami pong guilty, 'di ba? Sa mga sa ganyang mga paglabag, kaya dapat Doris, sa rami ng report na natatanggap namin ngayon, talagang it's high time, talagang napabayaan to. Kailangan talaga tutukan. Tama. Kasi yung quality of experience ng ating mga nakay, kung dito pa lang nagsisimula, dito pa lang, ang hirap talaga yung sinasabi ni Secretary Banoy ng Calvario, nagsisimula po sa mga terminal. Apo. Malihis naman ako, Ase, kasi this week nagpatupad ng panibagong oil price increase. Okay. And next week mukhang nagbabadya na naman din po ang panibagong taas sa Linggo-linggo naman yan eh. presyo ng produktong petrolyo. Ano pong gagawin ng LTFRB dun sa possible fare increase petition? Yung petition nila, no? Two things po, ang ating wino-workout ngayon. This is the first time we will be announcing this. Una, yung fuel subsidy, we've been discussing this working with DOTR na ihanda na yung fuel subsidy kasi patuloy nga ang pagtaas ng presyo ng crudo. Pangalawa, starting February, we will already conduct fare hike hearings. Yung na-suspend noong December, we will just continue on. Ang atin lang dito sa fare hike hearings, kasama rito, yung service standard. Hindi tayo pwede mag-akyat ng pamasahe tapos cost recovery lang. Ang kailangan natin dito, ang aming suggestion, we will try to recover the lost income, but at the same time, kailangan naman maka-experience yung ating commuters ng increased level of service. Ayun, So we are talking, starting Monday, nga sisimulan natin to kasama na rin mga truckers, buses, pag-uusapan. These are the small things. These are not high investment items, yung kalinisan, orderliness, yung mga upuan nila, in one interview, sinabi ko nga, yung mga upuan sa bus, pang-tatlo dapat pero ang kasya lang dalawa. So, yan ang ating i-address ng gusto. Yung number of standing passengers, hindi pwedeng parang sardinas yung ating mga pasahero. So lahat yan, ipa-factor in natin yan because we will consult with our stakeholders para yung magka-agree kami, ito ang level of standard. On the basis of this level of standard, ito pamasahin nyo. Opo, Okay. yung nabanggit nyo, ASEC, na pinahanda na yung fuel subsidy. Di ba tama po ba? Di ba ang trigger point po nun para maglabas na ng fuel subsidy ay kapag umabot sa $80 per barrel? Paano po wag hindi talaga umabot doon pero sunod-sunod pa rin naman ang taas ng petrolyo? Meron akong ginagawa ang ating DOTR dyan para maging responsive kasi baka hindi naman umabot ng mabitin na $80. So we're working with other government agencies, parang all government approach to, hindi lang to DOTR, LTFRB, we're working with everyone para mapalabas na natin po itong fuel subsidy sa lalong madaling panahon. So hindi po kailangan hintayin yung $80 per barrel? Oo nga. If you recall at one time last year, tumama na ho sa $80 per barrel. Yun ang aming tinitingnan Hindi lang nalabas itong pondong to dahil by the time handa nang ilabas, biglang bumaba yung presyo ng crudo. Yan ang ating problema. Yung peaks, ataas na napataas, biglang bababa na napakababa. Correct. So we're balancing this,
But at the same time, habang inaayos natin yung legalities dito, we're already fixing yung distribution process. Kasi ayaw natin pag sinabing go, tapos ang tagal pa. Nangyari kasi nung nakaraan, ang tagal bago ilabas yung fuel subsidy. No? So working with DOTR ngayon, inaayos na naman natin yan para pag sinabing pwede na ilabas, handa ho tayo ilabas ng mga tunay na may-ari ng mga sasakyan. Correct. At saka kailangan ayusin din, plantsahin, yung papaano talaga ang implementation. Kasi nagkakaroon ng banggaan ang mga operator at driver tungkol dyan. Sino ba talaga ang, kumbaga, ay mabibigyan ng direktamente na subsidiya? At sino ba ang hahawak nitong card na ito? Yung mga ganyan? Tama ka, Doris. Very basic po yan, di ba? Very basic. Sino ba talaga ang bibigyan? No? Very basic po yan. No? Alam naman natin, pagdating sa jeepney, ang sumasagot ng krudo, yung driver. Hindi ba? So, yan ho ang ating tutugunan, no? Na talagang pumunta yung pera dun sa taong sumasagot ng gastos. Ayun, oo. Oy, meron tayong mga pumasok na mga sumbong. Oo, Asek. Diba, ang bilis. Si Cherry po sabi niya, Asek, yung bus stop terminal Indigos going to Jensan from Davao, Kadiri. Kadiri na, may bayad pa. Ako, salamat sa informasyon na yan. Papatingin natin kagad. Digos to Jensan. Papatingin natin kagad yan. Alright. Opo, ito naman si Roberto Tubay, sabi niya, most bus terminal, like, pwede bang banggitin itong mga terminal na to? Sige po. Like Genesis, Bataan Transit in Avenida and City of San Fernando have poor to non-operative facilities. Hala. Thank you po sa informasyon. Ako, very valuable ho to sa amin para mas madalian kami mag-respond, no? So maging tukuyin namin kaagad itong mga problema to. Opo. Alright. So, Avenida yan, no? Avenida Genesis. Opo, ang sabi Ayan, ni Roberto oo. Tubay. Oo, isa na lang, partner. Ito pa, Asik, si Arnel Reyes naman, sabi niya, dyan daw sa may monumento, tapat ng isang grocery store, merong illegal terminal ng mga jeep, kaya laging traffic mula Samson Road at Sako pati Kalsada. Nako, napagbigay alam na kasama sa initial report po yan. Diyan sa may Samson Road, kasama po yan. Jeepney terminal. Opo. So, kailan namin makikita yung talagang kumbaga wasi-wasan ng mga terminal at talagang seryoso at matinding pag-iinspeksyon? At yung long term. Oo. Ito na ho ang simula, no? We're starting this just this morning. I reminded the regional director, sabi ko, kayo ang may primary responsibility sa areas nyo. Yung ating mga Mystery Rider Inspector, para just to make sure na yung mga tao nyo ay di natutulog sa kangkungan. Na gumagalaw po sila. Opo. Then we will put them to task, no? Hindi man pwedeng central office ang gumagalaw sa lahat. Hindi man pwedeng ako. Kasi lang ako Tatlo lang kami board member. The regional directors, I told them, you are responsible for areas. And you'll be held accountable kung hindi kayo gumalaw. Ayun. Asek, I understand parang nagkaroon kayo ng meeting nung Piston nung isang araw na banggit nila sa amin. Meron kasi silang Kay isa pang Kamodi. Yes, may isa pa silang panawagan na ibalik daw po ulit sana yung 5-year franchise ng mga drivers. Ano po ang napag-usapan natin tungkol doon? Oo, binabalik na ho natin yan, no? Doon sa mga ina-approve natin na consolidated franchise. Ang pag-approve po dyan, 5 years na po yan. Although, we're reviewing it, baka habaan pa namin to the period of the loan. Kasi kung ang loan po nila ay 7 years, gawin na namin 7 years yung franchise. Para sa ganoon, walang agam-agam yung namumuhunan na pagdating ng 5 years, baka hindi ma-renew. So, yun ang titignan. Pero binabalik na ho natin yung 5 taon na yan. Oo, pero wala na pong mga hassle dyan sa pag-apply na yan. Kasi dati po, di ba, yung iba nga natutulog na dyan, nag-overnight na? Alam mo, Doris, ang naabutan po dito, di ba, ang bagal ng proseso dito sa LTFRB. No? And I admit that, yan nga ang ating inaayos ngayon. We're availing of the online processes para sa ganun, mas mapabilis pa-monitor namin yung movement ng mga dokumento. It's a work in progress. I have to admit, hindi pa ako happy sa ating proseso ngayon. Meron pa tayong gaps, no? Meron pa ako na nahuhuling ang tagal ng processing, no? But once we automate this, sabi nga ng Presidente, we have to use technology as a solution to our problems, no? So yun ang ginagawa na mga document tracking systems, no?
para ma-monitor namin na gusto, tapos we can hold accountable those people na hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Okay. Sige, partner, habol mo yung isang katanungan. Oo, Asek, hingi lang kami ng reaction doon sa suggestion na carpooling sa mga TNVS na hanggang 10 yung pwedeng isakay. Talaga? May Oo. ganun daw suggestion? Naku, maganda yan, no? Pinag-aaralan nga yan kasi one of the solutions to traffic, para wag na magdala ng kotse, no? Pinag-aaralan ho namin yan, may nag-propose nga ho yan, and we look very positive naman kung paano natin gagawin to. Nung sinimulan yan, before the pandemic, it was very, Yes. tinanggap ho ng mga pasero yan Mm-mm. So, nahisimulan during the pandemic, so we'd like to bring it back on stream para makita natin kung talagang maganda pa sa ating mga pasahero, maprotektahan natin yung ating mga pasahero. Ang ina-avoid lang naman natin yung mga pasaherong papasok tapos pagsasamantalahan yung ibang pasaherong Yun nandun. Actually, Yung safety lang ng ating mga pasahero ang ating Correct. concern. Opo. So, Oo. But otherwise, it's a good idea that we'd like to explore. Kasi kung sa level ng TNVS, at least recorded mo kung sino ang driver, sino Correct. ang mga pasahero. Pero kasi Yun Asik, diba lang. sa online, sa Facebook, ang dami mga groups Oo. Mga carpooling, lalo na yung mga tagalabas ng Metro Manila na dito ang trabaho. Kanya-kanyang mga communities yan online na naghahanap ng mga pasahero. Oo, paano re-rendahan yung mga yan? Oo. Opo. More and more, makikita nyo yan. We are moving towards an online system, even for booking, no? Marami tayong eksperimentuhin for buses, for jeepneys, for van. Para nga ganyan, meron tayong track recording kung sino yung pasahero, saan nanggaling yung pasahero. We need more data when it comes to public transport. Kulang pa tayo sa mga datos para makapag-decision tayo ng timely, relevant, and comprehensive solutions. So we're data gathering, kasama yan, kaya we're moving towards these online systems. Alright. Asek, ang dami naming napulot ngayong araw na ito sa inyo. Salamat sa oportunidad na ganito. Naikot natin Thank ang you very ruta. much. Oo, maraming salamat po at magtulungan po tayo nang sa ganun ay Opo, magkaroon opo. natin tayo talaga ng tama at Yes. maayos na Direksyon. Oo, at saka yung sistema natin maitama na talaga. Asek, Opo. maraming salamat po, sir. Mabuhay kayo. Salamat Thank din you, po. Chairman. Thank you very much. Thank you. Thank you.